Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. 世界さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。こんばんは、お帰りなさいませ。はい。はい、so parehas po kayong topic ni Romu-san. 人や物の様子ですね。はい。So, alam na po natin na ito po ay sitwasyon ng tao at bagay. Hay, ang una niyo pong pag-aaralan ay? Uru-uru suru. Hay. Parang pabalik-balik. Hay, Tama uro. ba? Uro. Ro po. Uro. Uro. Uro-uro. Uro. Hindi po ba pabalik-balik? So, pabalik-balik pwede rin po. Pero siguro po ang sakto natin na salita dyan ay aligid-ligid o kaya nag-a-aligid-ligid. Ay, nangkatsat to ne, kuway ne. Yung mga stalker po ganyan. Uro-uro suru. Hay. So, Sekai-san, kaya po kanina po sabi ko po sa inyo, ro, kasi iba po kasi po ang meaning po ng uru-uru suru. Pag sinabi pong uru-uru suru, yung naiiyak po kayo, malapit nang lumabas yung yung luha nyo, pero nandyan sa nakaipon sa mata nyo. Hay, yun po yung uru-uru suru. Oro suru? Uro-uro suru. Hay. So, gamitin po natin siya sa isang sentence. 変な男がうろうろしている。はい。 Tama po ba? 大丈夫です。うろうろしている。はい。変な男がうろうろしている。Ano po, paano niyo po siya i-express sa kapwa po natin? 変な男。ano ba yung ano nga yung hint sa Tagalog? Kakaiba? May kakaibang lalaki na nag-aaligid-ligid. So desu. Hai. Hai, so nan desu yo. So, umaali-aligid ang kakaibang lalaki. Hai. Ngayon, pag ginawa po siyang fushinsha, ano na po siya, kahina-hinalang lalaki na siya. Fushinsha po? Fushinsha. Fushinsha desu ne. Fushinsha desu ka? はい、不審者。こうやって書きます。不審者。はい。不審者。 Ano pong ano niya? Fushinsha. Lagyan po natin ng ano. Hiragana po. Ano po? Hiragana. Yung hiragana. Devi desu ne. Fushinsha. Okay po. Fushinsha. Ganito po siya. Sinasabi. Thank you po. Hai. Fushinsha. Ano po yun? Kahina-hinalang tao. Kahina. Lagay ko natin. Kahina-hinala. Hai. Kahina-hinalang tao. Fushinsha. Hai. Okay na po? Okay na po. Hai. Thank you. いえいえ、変な男がうろうろしている。Umaali-aligid ang kakaibang lalaki. Hay. Sige, ikimasu. Hay. Bura-bura. Bura-bura. Hay. Bura-bura suru. Hajimete kita. Nakikita niyo po ito, gumaganyan. Parang labo-labo. Lumalabo. Hindi po, labo-labo. Halimbawa po, may inano po kayo, may sinabit po kayo, tapos hinangin po siya, gumagalaw po siya. Yung galaw po na yon, yung sinabit nyo, tapos gumagalaw po siya dahil sa hangin, or gumagalaw lang po siya, hindi kahit dahil po sa hangin po, basta gumagalaw po yung nakasabit. Ang expression po doon na ginagamit is bura-bura. Okay po. Pero, may dalawang meaning po ito actually. Yung mga hinang po, tapos gumagalaw, yun po yung tawag sa galaw nila, bura-bura. Meron din pong Pag sinabi pong bura-bura lang po, may meaning po ba siya? Bura-bura. Ito pong galaw po na ito. Yun po ang meaning niya. Okay. Pag may suro po, may ibang kahulugan na po siya.
On the O, action na po ganun. siya. Okay po. Hi. Ngayon, meron pong ibang kahulugan din po ang bura-bura. Like, paglalakad-lakad na wala naman pong wala pong plano kung saan siya pupunta. Wala lang, naglalakad-lakad lang kung saan makarating. Okay, game. Parang ganyan po. Yan po yung isa pong yung meaning. Bura-bura suru. Hi. So des. Kuyuki-san. Hi. Yung po yung isa niya pong meaning. Yung paggagala po na wala pong nakaplano kung saan po siya pupunta. Ano po? So, dito po, so des, maglalakad-lakad po ang linagay ko po. Ano po? At sa ito pong maglalakad-lakad, tulad po na na-explain ko po, walang eksaktong lugar na patutunguhan. Wala po siyang plinano kung saan siya pupunta. Basta maglalakad-lakad po siya. Hi. At yung isa pong sinasabi ko po na yung galaw po na nakahang, naman po siya? Dumuduyan. Di ba parang duyan? Dumuduyan siya. Hi. Ano po yung mga nagsisisaw? Ganon din po yan. Bura-bura suru. Ano ito anong tawag po doon sa sisa sa park? Shiso. So naman Yung parang- shiso. Yung sinasakyan po. Sa Japanese po, siya, kanaego po ang tawag sa kanya. Shiso. From the word shiso in English. Shiso. Hi, shiso. Ganyan po Shiso. siya. Hi. Yung galaw po na yun, hindi po siya bura-bura. Kasi hindi naman po siya nakahang sa air. Di ba po? Yung nakahang lang po, tapos gumagalaw. Bura-bura po ang tawag po doon. Hi. Bura-bura ugoku desu ne. Hi. So, ang explanation po dito sa dumuduyan, ang bagay na nakasabit. Hi. Dumuduyan, ang bagay na nakasabit. Sa mga ganyan po siyang sentence po ginagamit po. Ano po? Hi. So, gamitin po natin siya sa sentence. Machi o bura-bura suru. Hi. Machi wo bura-bura suru. So, alin po dun sa dalawa po yung gagamitin niya na meaning? Hindi yan, yung machi na po yan, hindi po yan yung yung straight. Straight po ba yan? Actually, i-explain ko po siya. Inunakan niya ako. Sorry. Pero, anahin po muna po natin. Alin po dito po yung gagamitin niyo? Machi po, unahan ko na po kayo. Sentro po siya. Sentro. Sentro. Hi. Pero hindi po ibig sabihin po, halimbawa, meron pong city, tapos yung pinaka-sentro ng city, hindi lang po yung... Maglalakad-lakad sa sentro. So des, maglalakad-lakad sa sentro. Hi. Na gets niyo po kung alin po yung gagamitin niyo po. Maglalakad-lakad sa sentro. Hi. So guys, tulad ng sinabi ni Sekai-san, question ni Sekai-san, ano Kasi ang magkaiba po yung kanji, sorry. ano ang pagkakaiba ng machi at ng machi? Parehas silang machi. So, ito pong machi na lumabas sa sentence, ito ay isang sentro. Hi. For example po, my city. Yung sentro po doon. Hindi lang po yung main na sentro po. Ang gusto pong ipahiwatig po dito pong sentro is yung dinudumog ng tao. Nandyan yung bilihan, nandyan ang restaurant. Machi na po. Ito na pong machi na yun ang tawag po. Hi. So, halimbawa, sa isang town, meron po silang sentro. Yung dinudumog pong tao. Hindi lang isa. Pwede dalawa, pwede tatlo. Na lugar. Hi. Yun po ang tinatawag na machi. Ngayon naman po, ngayon naman po ito. Hi. Ito pong pinakauna niya pong matututunan na kanji na machi. Ito naman po ay bayan or town in English. Hi. Medyo hindi na po siya city. Hi. Isa po siyang town. Hi. So, sa loob ng town, meron sentro. Kung saan dinudumog ng mga tao. Hi. Yan po yung pagkakaiba po niya. Hi. Diba? Nagkamali po kasi ako ng pagkaka-animate. So, go po tayo.
Nakita niyo po siguro yung Hindi po eh. Hindi ko nga rin po napansin eh. Sayang. nakayokata. So, ang next pong sentence ay, Mono ga bura-bura yoreru. Hai, mono ga bura-bura yureru. Bu po bu. Bu po. Bura-bura. Bura-bura. Hai, bura-bura. Yoreru. Hai. Dumuduyan. Dumuduyan. Hai. So, kahit wag na pong lagyan po ng mono, pag sinabi pong bura-bura yureru, alam na po na isang bagay yung May isang bagay na dumuduyan. dumuduyan. So, May bagay na dumuduyan. So, So, pag ginawa po siya in Tagalog, Yung magiging dumuduyan. yureru po kasi is yumuyugyug. Yumuyugyug po kasi yung yureru. Di ba po pag lumilindol, yumuyugyug po. Sorry, yureruって言うんですよ。地震で揺れる。Yumuyugyug dahil sa lindol. Ano po? So, yung bura-bura is dumuduyan. Kaya yumuyugyug at dumuduyan. Enter parenthesis, ang bagay. Hi. So, guys, yung gusto po screenshot, dozo. Pwede pong paano konti. Angat lang po ng konti. Sensei. Huwag niyo pa akong sensei. Ay, sorry po. Ay, galit sa'yo Ate Inday. Sige ka. Paano kung Magiging angat? anime na naman ang boses niya. こんな感じでいいのかな? Salamat po, Atinday. Bawal pala yun. Sorry po. Hindi naman bawal. Tama, ayaw lang talaga ni Ate Inday. Ate Okay. Inday, may mga katanungan po tayo. Pwede po ba? Dozo. From Kuya Ryan. Bura-bura from word burasagiru po ba? そうです. Bura, sige. Burasageru ihang. Ano po? Ay, naalis po yung yung, hindi na po siya magiging bura-bura. Bura-bura. Burasageru. Sarita. Una po, Parang kailangan hindi nyo na pong iburasageru. Burasageru. Burasageru means ihang. Burasagete kudasai. Hang. Hay. Ihang. Burasageru. Ihang. Burasageru. Hindi siya yung gumagawa kaya ihahang. Kaya pala may naririnig akong ganyan sa Burasagete. Hindi. Bura. Ngayon, Ate Inday, next question po tayo. From Onigiri-san. Hoy. Haki-haki, anong meaning ng maligalig? maligalig. May meaning po ba na malinaw? Pwede rin po, haki-haki. Clearly, mas maganda po. Halimbawa, haki-haki, hanasu. Pag sinabi pong haki-haki, hanasu. Hanasu means is pagsalita po. Ano po? Haki-haki, hanasuって言ったら、clear na magsalita. Clear magsalita. Or clear at masayang magsalita. Ganyan po yung meaning niya po. Alam niyo po yung nagsasalita ng genki, tapos clear na clear? Parang si Ate Inday, haki-haki hanas. そうですね。私の話し方がハキハキ話すっていうことですね。はい。 Then next po tayo, kaya kay Maiko-san. Hay. Machi? Province? Sabi niyang ganun. Pwede rin po, Machi Province. Pero mas tumpak po kung gagamitin po natin ang salitang inaka for province. Then, meron po sanang katanungan si Ate Rainbow. Pero, hindi ko kasi alam, di niya kasi nilagay ko ano yung dapat na. Ang nilagay niya lang is downtown ka na. Sabi niya ganun. Tabang tanggal yung ka Machi po. commissioner. Ito pong Machi na ito. Kono Machi wa downtown. Downtown. Hindi yung downtown pong sinasabi. Siguro po ni ni Rainbow-san ito. Machi, kotsi na Machi da tomo. Ito po. Yung meron pong mga bilihan, may restaurant, may kainan. Ito po yun. Kumbaga, centralize siya ng isang lugar ni. So, Kaya siya kaya tinatawag na sentro. Nandun lahat. Nandun na naka-intact lahat. may grocery. Pinaka-last na question natin Inday kay Ate Joday. Hay. Ang first kanta na kanji, barangay po ba? Tapos yung pangalawang kanji is bayan. Ito pong kantang pong kanji na ito. Ito po yung barrio. Bayan. Hay. Kumaga town po in English. Salamat po Ate Inday. Arigatou gozaimasu. Minasan mo arigatou gozaimasu. Ja, dozo Ate Inday. Hay. Brush up na po.
Sekai-san wa, wala po kayong katanungan? Daijoubu ka na? Okay na po. Okay po. Salamat po. はい、それでは次は、ライアンさんですね。Okay. ライアンさん。はい。よろしくお願いいたします。はい。So, first time nyo po, gusto nyo po i-explain po natin kung ano pong gagawin nyo or nakita nyo po kung paano po mag-flow ang ating reciting po. Gagayahin ko lang yung ginawa nila. Okay po. Arigatou gozaimasu. はい。So, Ryan san, yung topic nyo po parehas po sa topic ni Domo-san at ni Sekai-san. はい。人や物の様子。はい。人や物の様子。Ito po ay? Sitwasyon ng tao at bagay. So, sitwasyon ng tao at bagay. At ang una po nating pag-aaralan ay, sandali po, nagpapawis ang kamay ko at ayaw akong pakinggan ng aking. Giri-giri. Giri-giri. Ano po ang giri-giri? Alam ko, parang yung kulang na lang parang, ano ba yun? Yung napasa mo ng parang kulang na lang mag-i-end na yung ano, parang yung time limit, parang ganun ba yun? So. Parang giit na sa oras. Ganun yan. Hi. So, sa Tagalog po, ang chinoise ko pong Tagalog is huling minuto o kaya naman po bago blah blah blah. Bago yung time, bago yung due date. Ganyan po. Ano po? Hi. So, gamitin po natin siya sa isang sentence. Ba't ang haba? Nagreglo. Kaya na punti eh. Daijoubu. Dekiru. Ganbarimasu. Ryanさんならできる。絶対できる。はい。ギリギリで最終電車に間に合った。すごいな。めっちゃ上手に読んでくれる。Binabasa ko lang. Pero smart po yung pagbasa niyo po, Arigatou 3 years gozaimasu. pa lang po, diba? すごいな。ギリギリで最終電車に間に合った。はい。 So, paano niyo po siya i-express sa ano po natin, kapwa po natin? Yung 最終、ano ba to? Last Train. Last train. Parang parang huling minuto siya, nakarating doon. Parang yung pagdating niya doon sa train na parang yung last na train is huling minuto na lang, parang aalis na. Pero nakaabot pa rin siya. So, nakaabot. So. Chanto yimashita ne. Hai. Kaya sa Tagalog po, ginawa ko pong kaabot sa huling minuto para sa huling train. So desu. Hai. Giri-giri de saishu densha ni maniatta. Nakaabot sa huling minuto para sa huling train. Huling train. Hai. Actually po kasi dito po wala pong para, pero good as po meron po siyang salitang para. Ano po? Hai. Yato di ikimashou. Haba talaga lahat sa akin. Siguro alam ng tadhana na magaling kayo. Shimikiri giri-giri ni gansho o dashita. Gansho o dashita. Hai. Gansho wakanai. Ganshoっていうのは, ito po ay isang application form para po mag-apply kayo sa isang school or may kinalaman po sa education. Okay. Like, gusto nyo po mag-take ng entrance exam sa isang school, meron po dyan pong gansho na kailangan. Hatsumimi, kono kotoba. Ay, kasi mga estudyante lang po siguro po ang gagamit yun dito sa Japan. Shimikiri, giri-giri. Yung naipasa niya yung mga documents, Application form nang malapit na matapos, ng kunti na lang matatapos na yung deadline. Tama ba? Hi. Parang ganun. So des. Kaya, sa Tagalog po, naging napasa ang application form para sa paaralan sa huling minuto ng nakatakdang araw. Hi. Hi. Kasi actually po, wala naman po nakasulat kung araw ba or oras po. Ano po. So, linagyan ko na lang po ng araw. Hi. Para hindi po maging weird po yung sentence po natin. So, sa Japanese, shimekiri giri-giri ni gansho o dashita. Sa Tagalog po, naging nagpasa ng application form sa huling minuto ng nakatakdang araw.
Or Mm-mm. pwede po natin sabihin na sa huling minuto, ng, pero pangit po pagka ng due date. Sorry po. Ano po? Yung sa akin ba yung due date? Hindi. Hindi po, hindi po. Ah. Ako po nag-iisip. Sige, sige. Noong una po gusto ko po sanang due date kaso hindi po siya babagay sa sa salitang to. Parang dasay. Kaya hindi ko po siya ginamit. So, Thank you po. これはギリギリなので、next po natin na vocabulary ay Pika-pika. Pika-pika suru. ピカピカする。 Ito ba yung na-spark? Parang nakintab? そうです。Alam niyo po si Pikachu. Pika pika? Opo. Hi. Sa Pokemon. Sa Pokemon pa. Actually po yung sa manga po ng Pokemon, nung una po, hindi naman po ganyan ang yung pag-iyak niya Ano lang, kya, ganyan po. So yung yung nagsalita po, tawag po nun, paano po ba sabihin ng seiyu sa Tagalog? Yung nag-dub? Yung nag-dub po. Apo, yung nag-dub po, sinabihan po siya na ikaw na bahala kung paano mo i-express yung yung iyak niya. So siya yung nagsimulang gumawa ng Pika. Pikachu. Apo. So di dyan galing? Hindi po siya galing dun sa sa original po sa Ay, hindi galing dyan sa makintab yung Pikachu. Opo. Kasi di ba po yung kidlat Pikato. Dito po nanggaling ang pika-pika. Nanade, sa Tagalog po, ito, ang pika-pika suru ay makintab o kumikinang. Makinang. Pag naging suru form po siya, magiging kumikinang. Kung pika-pika lang po, ito po ay makintab. Adjective. So, des. Ang gagaling nyo kaya mga adjective. Ako po hindi ko po yan alam. Nung first class ko po, hindi ko talaga siya alam. Ang pangit po ng first class ko dito. Hunto-hunto. Buti na lang po, siguro mga 10 lang po kami. Hai, de wa onegai shimasu. Kutsu o pika-pika ni migaku. Hai, kutsu o pika-pika ni migaku. Papakintabin yung sapatos. Hay, papakintabin niya po yung sapatos. Paano niya po yung papakintabin? Brush. So, des. Hay, Ano ba? Kukuskusin ng makintab ang sapatos. Okay. Pero medyo parang weird po. Sa Pilipinas talagang Taglish na po ngayon So, pwede rin pong i-brush ng makintab ang sapatos. Hai. Yan po ang kutsu o pika-pika ni migaku desu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.